Dito, yung sample problem number 4 natin. Dito naman, yung length of two sides unknown sa adjoining sides. So, ito yung case number 2 for adjoining sides. Nawawala yung dalawang length ng dalawang sides natin. So, dito sa survey data natin, nawawala yung length ng line AB and yung length ng line DE. So, given lahat yung bearings and ito yung nawawala, yung length ng dalawang line natin. So, i-label natin, so let's say L1, L2, L3, and then L4. And then for bearing, so let's say theta 1, theta 2, theta 3, and theta 4. And then ang gagawin natin is ipa-plot natin itong survey data natin. So, always alalahanin natin to yung direction natin sa latitude north, tapos south, and then departure east, tapos west. Ayan. So, una, yung line AB, yung A, papunta sa B. So, yung direction is southeast. Ito, dito. Ganyan. So, dito na lang. Ayan. Ganyan. So, dito hindi natin alam yung length. Ayan, hindi natin alam yung length ng line AB, pero alam natin yung bearing. So, given. So, yan, mag-assume lang tayo. Ayan. And then, yung BC, yung B papunta sa C, 644.236 meter yung length niya, and then yung bearing or direction niya is north-east. So, pag ganito. So, medyo mahaba. Pag ganito. Ganyan, pataas. Ito, C. And then, yung line CD natin, 305.908, and then southwest. So, dito. So, dito, from point C, papunta sa D. So, dito, 300. Ganyan. Ganyan. This is point D. And then, line DA, so that is northwest. Dito, pag ganun. Ganyan. So, ganyan yung plot natin. So, yan yung na-survey natin. And then, ilagay lang natin yung mga bearing natin. So, dito, this is theta 1. And then, ito yung L1. And then, dito, ito yung theta 2, L2, and then, yung theta 3. So, dito, southwest. Hanggang doon. That is theta 3, and then L3. And therefore, theta 4, and then L4. Ayan. Now, kunin natin yung latitude and departure ng mga line na merong length at bearing. So, dito, yung line BC and CD, ito yung merong length at bearing. So, una, kunin muna natin yung latitude and departure nila. So, i-compute natin. So, gamit na lang tayo ng mode complex. Yung mode complex na lang. Mode, tapos complex, tapos yung A, alpha A, tapos B, yung angle and B. Ito yung length, and then ito yung angle, and then ito yung ilagay natin bearing. So, solve natin para mas madali. 9 degrees, 45 minutes, 19.11 seconds. And then dito, una, yung latitude niya is 495.277. 3 decimal places na lang tayo. And then, yung departure niya is 411.9996. And for CD, line CD, 305.908, 60 degrees, tapos 28 minutes, and then 59.87 seconds. Ang makukuha natin dyan for latitude niya, 150.714. And then yung departure niya is 266.205. Ngayon, nakuha na natin yung latitude and departure. And dito, sa na-plot natin na survey data, so yung L3 and L2, yan yung kumpleto. Meron siyang length and bearing. So, nakuha na natin yung latitude and departure ng mga to. So, ngayon, naglagay tayo ng closing line dito.
So, closing line, yan yung CL natin. So, kukunin natin ngayon yung bearing niya tapos yung length para makuha natin yung unknown na dalawang length na itong L4 and L1. So, una, kunin muna natin yung yung length at bearing ng CL natin. So, paano makuha yan? Consider natin itong triangle na to as BCD. So, yung consider natin yung triangle BCD. So, para makuha natin yung CL natin. So, kunin natin itong, lagay natin yung length, tapos bearing, and then latitude. So, di ba para makuha yung length at bearing ng CL natin, so kunin natin yung latitude and departure niya. So, dito makukuha natin, ilagay na lang natin ito yung L2 and L3. Yan. L2, L3, tapos dito yung bearing niya is theta 2, theta 3. And dito yung L or the length ng CL natin, tapos yung bearing ng CL. Tapos ilagay natin yung yung sign for northeast, so positive. Ito yung 150, so southwest, so negative yan. Negative and negative din dito. So ilagay lang natin 495.277, tapos 411.996. Tapos for line 3, yung CD natin, so negative 150.714, tapos negative 266.205. Tapos ilagay natin yung latitude ng CL, tapos departure ng CL natin. And then, di ba yung ginagawa natin dyan is in-equate natin sa 0. So, summation ng latitude and departure is equal to 0. So, para makuha yan, so ilagay na lang natin dito. So, kunin natin. So, yung magiging latitude ng CL natin, so 495.277 minus 150.714 is equal to 344.563. And pag nilipat natin sa kabila, that is negative 344.563. And for departure naman ng CL, ayan, so kunin natin 411.996 and then minus 266.205. And makukuha natin dyan is 145.791. And then ilipat natin sa kabila, that is negative 145.791. Ayan, so dito, yung direction natin, so ilagay natin. So kapag latitude, kapag negative, yung direction natin is south. Tapos pag sa departure naman, pag negative, yan ay west. So dito, kunin natin yung length at bearing ng ng closing line natin. So, gamit na lang tayo ng pole. Ayan. Latitude ng CL, tapos yung departure ng CL. So, dito ilagay natin. So, yung ilagay natin dito is i-neglect nyo muna yung negative sign. So, yung lalagay nyo is positive. Yung mga positive na value. So, 344.563. Tapos, 145.791. Ayan. So, ang ilalabas niya is R 344. And then 145.791. Ayan, so yung ilalabas niya is, yung R, ito yung length ng CL natin, which is 374.137 meter. And then yung theta, so ito yung bearing ng CL natin. So, 22.934, so i-recall nyo sa Y, and then pindot nyo yung degrees. So, ang lalabas dyan is 22 degrees, 56 minutes, tapos 2.85 seconds. And then, ilagay nyo na lang yung direction natin, which is south to west. Ayan. Ngayon, nakuha na natin yung, yung CL natin. So, nakuha na natin yung bearing, and then yung length ng closing line natin. So, kunin natin itong triangle na to, yung ABD. So, isolate lang natin sa kabila. So, dito, ilagay natin. So, kunin natin ngayon yung interior angles ng triangle. For triangle ABD. Ayan. So,
isolate natin, i-drawing natin dito. Blue na lang. Ayan. So, dito una, dito yung A natin. Tapos, baba siya, baba. Dito, ganyan. Ito yung B. Tapos, next, this dito yung D. And then, palitan natin ng kulay. Ito yung closing line natin. Ito yung CL. Tapos, lagay lang natin. Ito yung L1. Ito yung mga unknown na sides natin. So, L4. And then, ilagay natin yung mga angles natin. So, this is theta 1. Sabaan lang natin konti. Dito naman, kahit na exaggerate nyo yung sa angle para mas madaling ito. Theta 4. Ayan, theta 4. And then dito, ito yung theta 1 dito. Tapos dito, ilagay natin. And then dito yung angle ng, or bearing ng CL natin. And then, i-reflect natin ito. So, ito, pag ni-reflect natin, yung theta 1 is equal lang siya dito. Ito, theta 1 din yan. So, and then, ito, theta 4, kapag nag-deflect siya dito, equal lang siya dito. Yan, theta 4, ito. Yan, theta 4 din yan. And then dito, ito, yung CL natin, so, dito, pag dineflect natin dito, equal lang siya dito. Ayan, theta CL din yan. Or palitan natin ng kulay, wait lang. Natanggal na. Palitan lang natin ng kulay. Ito yung CL natin. Equal lang siya dito. Ayan. And then, kunin natin yung mga interior angles. Palitan natin yung kulay. So, let's say ito. Ito ay beta. And then, ito is alpha. Ito yung mga interior angles. And then, ito ay, let's say, gamma. Ngayon, para makuha natin yung beta. So, beta is equal to, ito, theta 4 minus natin yung theta 1. So, beta, so, ilan yung theta 4 natin? Ito, theta 4, andito. So, ito, theta 4 minus theta 1. Ayan. So, ilagay natin. So, 81 degrees, 54 minutes, 26.35 seconds, minus 27 degrees, tapos 51 minutes and 35.09 seconds. Ngayon, makukuha natin yung beta. So, makukuha natin yan. Compute natin. 51 degrees, 54 minutes, tapos 26.35 seconds. Minus 27 degrees, 51. So, makukuha natin dyan, 54 degrees, 2 minutes, tapos 51.26 seconds. And ito, store natin sa A. So, shift store sa A. Ayan. And then, yung gamma, so makukuha natin yung gamma, ito, yung CL, or yung theta 1 plus yung theta ng, or bearing ng CL. So, makukuha natin yan. So, yung theta 1 is 27 degrees, tapos 51 minutes, 35.09 seconds. And then, plus yung CL natin, ito, 22 degrees, 22 degrees, ano yun? 56.285. 55 seconds. Ayan. So, makukuha natin yung gamma. So, 27 degrees, 51 minutes, 35.09 seconds, plus 22 degrees, 56 minutes, 2.85 seconds. So, makukuha natin dyan, 50 degrees, tapos 47 minutes, and 37.94 seconds. Ayan. And then, store natin to sa B. Should store sa B. Ngayon, yung alpha. So, yung alpha, makukuha natin yan. Diba yung alpha, diba yung interior angles ng triangle na ganito is
ang sum niya is 180 degrees. So, yung alpha plus beta plus gamma ay 180 degrees. So, alpha is equal to 180 degrees minus yung beta plus yung gamma. So, makukuha natin alpha. So, dito, 180 degrees minus. So, dito, in-store natin sa A yung beta and yung sa B, in-store natin yung gamma. So, alpha A plus alpha B. Ayan. So, makukuha natin dyan is 75 degrees, 9 minutes, and 30.8 seconds. And then, ito, store natin sa C. Ayan. So, nakuha na natin yung mga interior angles. So, pwede na natin ma-solve yung mga unknown natin, which is yung L4 and then yung L sub 1. So, dito na lang. So, L1 and L4. So, using sine law, so yung L1, yung kapartner niya is itong alpha. So, L1 divided by sine alpha is equal to, and then yung L4 natin, ang kapartner niya is itong gamma. Ayan. And yung CL natin, yung kapartner niya, of course, yung natira ito. So, ito, sine beta. So, dito yung alpha, yung gamma, and beta. So, na-store naman na natin. So, ito beta, na-store natin sa A, ito sa B, and ito sa C. Ayan, so, makompute natin yung, ito palitan natin pala, yung CL. Ilan yung CL na na-compute natin? That is 374.137. So, ilagay natin. So, ilagay natin 374.137. Lagay lang pala natin dito. So, dito, 137 meter. Ayan. So, compute natin. So, L1, yung L1 muna. So, is equal to sine alpha is equal to 374.137 divided by sine beta. And then, cross-multiply na lang natin. So, sine L1 is equal to, ito, 374.137 sine alpha divided by sine beta. Ayan. So, yung L1 natin, sine so, mag-compute natin dyan for 100, 46.761 meter. So, yan yung length ng, ito yung length ng AB natin. Ayan. So, yeah, for L1. And then, yung L2, L sub 4, so, sine, ito gamma, is equal to 374.137 sine beta. And then, makuha natin yung L4. So, 374.137 sine gamma. So, ito, palitan nyo na lang yung alpha ng gamma. So, makuha natin dyan yung length ng L sub 4 natin, 358.133 meter. Ayan. So, yan yung sagot natin. So, ito yung length ng line DA. Ayan. And after nyan, so, pwede natin makuha na yung latitude and departure natin. So, this is 358.133. And then, ito is 446.761. And then, kunin natin yung latitude and departure nila. So, 446.761. Tapos, 27 degrees, 51 minutes, 5.09 seconds. So, dito, yung latitude is 394.979. And then, yung departure, 208.775
And next, for line DA, so yung departure, latitude and departure niya, so latitude 50. And then yung departure niya, that is 354.567. And then ilagay natin yung mga signs. Ayan. So dito sa DA, so that is north west, so positive, and then yung departure, that is negative 354.567. And then i-compute natin yung latitude and departure. So summation ng latitude and departure. So yung summation ng latitude, so 0. Ayan. And then yung sa departure, summation ng departure, so that is 0.001. Ayan. So may discrepancy tayo na konti, but it's acceptable naman na yan. So is equal to 0 na yan. So tama yung mga answer natin for this missing side. So yung missing side natin is the L1 and then the L4. So tama naman yung mga answers natin. So yan yung sample problem number 4 natin. Yan yung case number 2 sa adjoining sides, which is the length of two sides.